Recap muna po tayo. Last po natin pinag-aralan yung Acts chapter 11 verse 1 to 13 kay Kuya Dong po. Sa ako pong natatandaan, sa lesson po ni Kuya Dong yung pagiging obedience at pagiging humble ni Peter sa pagpapahayag ng salita ng Panginoon. At ganoon din yung vision na natanggap niya sa Panginoon. Yung vision niya na natanggap niya sa Panginoon. Yung nakita niyang bumukas ang langit at may bumabang parang malapad na kumot na may tali sa apat na sulok nito. At sa kumot na ito, nakita niya ang lahat ng uri ng hayop, ang mga lumalakad, gumagapang at mga lumilipad. At sinabi ng Panginoon, kumain ka na. At sabi naman ni Peter, by no means, Lord, for I have never eaten anything that is common or unclean. And the voice came to him again, second time, what God has made clean, do not call common. What God has clean, you must not call common. At first, Peter thought God's book is about food. But Peter came to understand the vision of the sheep and kosher and unkosher, clean and unclean animals had to do with people, not food. Iniisip kasi ni Peter ang tinutukoy ni God na unclean is the food. Kaya ganun ang sagot niya sa Jewish tradition kasi sa Old Testament, kasi hindi sila maaring kumain ng unclean animals. May specific silang animals na hindi pwedeng kainin. At isa pa sa tradisyon nila, bawal sila makisalamuha sa mga hindi Hudyo. Sa Acts chapter 10:28, sabi ni Saulo sa kanila, alam ninyo na kaming mga Hudyo ay pinagbabawalan ng aming relihiyon na dumalaw o makisama sa mga hindi Hudyo. Pero ipinapaliwanag sa akin ng Diyos na hindi ko dapat ituring na marumi ng sinuman at pinapahayag ng tekstong ito na ang kaligtasan ay para sa lahat, maging Hudyo, Hentil o anumang lahi. Ito yung lesson sa atin ng last week. Yung Efeso, ang related verse dito yung Efeso chapter 2 verse 11 to 18. At ang vision ito ni Peter ay may kaugnayan sa kaligtasan ni Cornelius at iba pa niyang kapamilya. Nakarinig sila ng salita ng Diyos at dumating ang banal na spirito at sila'y nakatanggap ng kaligtasan mula sa Diyos. Si Cornelius ay isang Gentile, isang Hentil po siya. Sabi sa Acts 11:17, kaya ang nangyari sa kanila ay nagpapatunay na ibinigay ng Diyos sa ating mga Hudyo nang sumampalataya tayo sa Panginoong Hesukristo ay ibinigay din niya sa mga hindi Hudyo. At doon mas naintindihan ng mga believers na kasama ni Peter ang layunin ng Panginoon. Sa verse 18, nang marinig ito ng mga kapatid na Hudyo, hindi na nila binatikos si Pedro. Sa halip ay nagpuri sila sa Diyos, sinabi nila, kung ganoon ibinigay din ng Diyos sa mga hindi Hudyo ang pagkakataon na magsisi para matanggap nila ang buhay na walang hanggan. Okay, now let's continue the journey kung saan at paano nakarating ang gospel of salvation sa buong mundo at ang simula ng mission sa mga Gentiles. Okay po, fasten your seatbelt. Maiksi lamang po ito. Okay, sa chapter 11 verse 19 to 30 po. Ang title po ng ano natin is The Church in Antioch. Ito po yung pinakita ko muna po sa inyo yung mapa para pag nandun na tayo sa lesson, ma-imagine nyo po yung layo ng mga lugar. Ang pag-uusapan po kasi natin dito ay ang Cyrene, ang Cyprus, Syrian Antioch, ito po ang Syrian Antioch, part siya ng Syria, at yung Jerusalem, at okay, ayun po yung mga lugar na ito, yung pag-usapan natin later on. Okay, let's continue po. Verse 19, simula nang namatay si Esteban, nangalat ang mga mananampalataya dahil sa pag-uusig sa kanila. Ang iba ay nakarating sa Felicia, Cyprus, Antioch, ipinahayag nila ang magandang balita kahit saan sila pumunta, pero sa mga Hudyo lamang. Kung maalala ninyo sa Acts 7, nakaranas si Esteban ng matinding pag-uusig. Namatay siya sa walang tigil na pagbato sa kanya. Isa si Saulo sa pasimuno ng pag-uusig sa mga believer noon. At after mamatay ni Esteban, nagkawatak-watak po ang mga mananampalataya sa iba't ibang lalawigan.
Ang sabi sa Acts 8:1, and Saul approved of his execution, and there arose on that day great persecution against the church in Jerusalem. And they were all scattered through the region of Judea, Samaria, except the apostle. Wala po sa mga plano nila ang umalis sa Jerusalem, but they are scattered because of the persecution. They don't plan it, but it's God's plan. Start here, the expansion of His kingdom. Remember Romans po, di ba? Dito sa verse 19 po, tuloy natin. Ang iba ay nakarating sa Phoenicia, Cyprus, Antioch, at ipinahayag ang magandang balita. Nung nagkalat sila, hindi nabanggit na may purpose or plano sila na magmisyon sa lugar na pupuntahan nila. Umalis sila para umiwas kay Saulo at iba pang kasundaluang Romano na gustong dumakip sa kanila. Pero saan man sila mapadpad, handa pa rin silang tayuan ang kanilang pananampalataya at ibahagi ang biyaya ng kaligtasan. Palagay ko po ang mga believer na nasa Phoenicia, Cyprus and Antioch, di pa nila nabalitaan ang tungkol dun sa conversion ni Cornelius. Kaya nabanggit dito sa verse 19 na to na sa mga Udyo lamang sila nagbabahagi. But eventually, they began to preach Jesus Christ to Gentile as well, even to the Greek and Hellenist. Pero ganun pa man, ang plano pa rin ng Diyos ang nasunod. Balikan po natin yung Acts chapter 1 verse 8. Ngunit pagdating ng banal na Espiritu, sa inyo bibigyan niya kayo ng kapangyarihan, ipahayag ninyo ang bagay tungkol sa akin mula rito sa Jerusalem hanggang sa buong Judea, Samaria at hanggang sa buong mundo. God bring about the expansion of His kingdom as Christian when we share the gospel. Our great commission is to share the gospel, sabi sa Matthew 28:19. Importanteng malaman po natin paano ibahagi ang biyayang natanggap po natin. Dahil ito po ang ating great commission. Sa verse 20, but there were some of them men of Cyprus and Cyrene who on coming to Antioch spoke to the Hellenists also, preaching the Lord Jesus. Some of them were men of Cyprus and Cyrene, preaching the Lord. These unnamed disciples, hindi po sila pinangalanan sino sila, from Cyprus and Cyrene, are genuine heroes because they began the first mentioned mission to the Gentiles. Here they call the Hellenists in Antioch. Who is the Hellenists? Sino po yung mga Hellenists? Yung mga Hellenists po, they are divided into groups po. Sila yung mga Jews. Hellenistic Jews and Hebraic Jews po. Ang Hellenistic Jews, they had all, ang Hebraic Jews po, they have always lived in the land of the patriarch, and that they used the language that their fathers spoke. They were near the temple and regularly worship there. Isa po si mga Pharisees, yan, isa sila sa mga Hellenistic Jews. Hebraic Jews, kinakabahan. Isa po sila sa Hebraic Jews po. Yun naman, Hellenistic Jews po, group consists of those who were scattered among the Gentiles. They speak Greek language and adopt Greek culture and ideas, but they are Jews. Parang ganito po siya. Kapampangan po ako. Dito po ako pinanganak. Nanay ko Kapampangan. Pero lumaki po ako sa Bisaya. Hindi po ako nagkakapampangan. Bisaya ang salita ko. Ginagaya ko lahat silang ang salita nila, parang culture nila, ganon. Parang ganon po ang ibig sabihin ng Hellenistic Jews po. Okay, verse 21, and the hand of the Lord was with them, and a great number who believed turned to the Lord. Ang ibig sabihin po ng the hand of the Lord means the power of the Lord was with them, because God was with them. Their ministry was blessed and multiplied. The result was that a great number believed and turned to the Lord. The phrase believe and turn to the Lord is a good description of the work of both faith and repentance. Means totoo silang na-convert. Real salvation po ang meron sila. Sabi po sa yung unknown, nabasa ko po, sabi, faithful evangelism is sharing the gospel in the power of the Holy Spirit.
and leave the result to God. Ang trabaho po natin is to share the gospel as God provides opportunities before us. The rest, si God na ang bahala. Again, hindi tayo ang magliligtas sa kanila, si Lord lang. Every time we proclaim the gospel, the power of God was there. Work amazingly. Sabi sa Romans 1:16, hindi ko ikinahiya ang magandang balita tungkol kay Kristo dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat ng sumasampalataya. Una sa mga Udyo at ganun din ang mga hindi Udyo. When is the last time we share the gospel? At ano ang pumipigil sa atin para hindi i-share ang gospel? Minsan sinasabi natin nahiya ako, natatakot ako sa tao, or baka maapektuhan ng business, or wala akong time, or bahala na sila, parang ganon. Kasi minsan marami sa mga binabahaginan natin or nasa loob na rin ng church, matagal na nag-a-attend but they are not true convert or they don't have a real encounter with the Lord. Share the gospel and disciples them until they encounter the Lord personally. Huwag po tayong titigil magbahagi ng salita ng Panginoon in season and out of season. Sabi nga, lahat po ng binahagi natin hindi mawawalan ng halaga. Lahat po ng salita ng Panginoon na sinabi natin sa kanila, in His right time po, magbubunga po yun, tutubo po yun sa puso nila. At ang Panginoon po, ang banal na Espiritu po ang magdadala sa kanila sa pananampalataya para po sila ay maniwala kay Kristo, that Jesus Christ is our Savior. Okay po. Sa verse 22 po, the report of this, kaya po English-Tagalog siya kasi may mga Tagalog po na malayo po siya sa tawag doon sa translation ng pagka-Tagalog niya sa ang tawag po doon sa totoong lengguwahe niya. Kaya minsan may Tagalog mapapansin niyo po at may English. The report of this came to ears of the church in Jerusalem, and they sent Barnabas to Antioch. God ultimately brought about the expansion of His kingdom in Antioch. Before we continue the discussion, I will give a brief background. Bibigyan ko muna po kayo ng background tungkol sa Antioch kasi pinag-usapan po natin dito yung the Church of Antioch, pero hindi nyo alam ano ba yung Church ng Antioch. Ito po. Antioch was found about 300 BC by Seleucus I, one of the inheritors of Alexander the Great Empire. Actually po, nung inaral ko po siya, mahaba po yung story niya, kaya sinama rin na lang po natin na importante po makuha po natin yung message ni Lord kung ano yung tinuturo niya sa atin about doon sa Church of Antioch. He liked to make a city and name them after his father Antioch. This city of Antioch was called Syrian Antioch or Antioch on the Orontes. In the first century, it was a city of more than a half a million people. Today it is a Turkish city. Ang Antioch ay isang mayamang bansa at malaking bansa. Tinawag siyang third largest city kasi ang first is Rome and then the second is the Alexandria. Antioch famous in culture and business. Pero kilala din ang lugar na ito as a evil city. Pagsamba sa mga pagans, prostitution, magicians, sorcerers, nandun po lahat sila at iba pa po, marami. Ang tindi, di ba? Pero bakit pinili ng Diyos ang lugar na ito at dito rin unang tinawag na Christian ang mga believers? Sa kabila ng kasamaan na laganap sa lugar ng Antioch, pinili pa rin sila ni Lord. Di ba? Pinili po sila ni Lord. Bakit? Because we called it grace. Ano po yung grace? Hindi pa nanasa. Grace, God unearned favor towards sinners who deserve judgment. Ganun po. Ganun po yung bigat ng grasya ng Panginoon. We don't deserve it, but freely and is a gift from the Lord po, yung salvation na yon. Parang sa ating mga tao din, kung mapapansin nyo, almost sa mga faithful servant ni Lord, galing saan? Sa addiction, mamamatay tao, etc. Diba? Mas nakikita ang kapangyarihan ng Diyos at galaw ng banal na Espiritu sa kanila. Kasi magugulat kayo. Paano? Paano siya nagbago? Paano? Parang, diba, masyasyak ka. Bigla.
'di ba, yung nagbago na siya bigla, hindi na siya gano'n, gano'n po yung parang 'di ba gano'n ang reaction natin. Walang imposible sa Diyos. God's work in a mysterious way. His presence, His Holy Spirit, 'pag bumaba siya sa'yo, kahit ano yung 'di ba minsan may ginagawa tayong New Year resolution pero wala. One week, 2 weeks, tapos balik ulit. But 'pag si Lord po ang bumago sa atin, continuously po yun. Araw-araw po binabago niya tayo. Sa verse 22 po, and they sent Barnabas in Antioch. Bakit si Barnabas ang pinadala? Sa 24, for he was a good man, full of the Holy Spirit of faith. Sabi sa Acts 36:37, thus Joseph, who was also called by the apostle Barnabas, which means son of encouragement, a Levite, a native of Cyprus, sold a field that belonged to him and brought the money and laid it to the apostle's feet. Ganun po siya ka-giver. Binenta niya yung piece of land niya para ibigay sa mga nangangailangan sa sa mga church niya. At even sa church, kasama na po yun. Means siya kaya siya ang pinili para dalhin sa Antioch or papuntahin sa Antioch. Means siya yung right person dun sa ministry na yon. Kasi tignan nyo, native of Cyprus siya. Yung mga Antioch, ibig sabihin, meron na siyang background about dun sa culture na yon. Kasi Greek si Joseph or tinatawag natin Barnabas, taga Cyprus din siya. Kaya madali sa kanya makipag-communicate sa kanila. Taga Cyprus din si Barnabas, same language ng Antioch and Hellenist of Greek language. Si Barnabas may spiritual gift or spiritual qualities din siya. Mahabagin siya at giver, righteous, loving, faithful, full of the Holy Spirit, encourager, etc. He has a gift in teaching, gift in preaching, and gift in exhortation and an evangelist. Qualified siya para sa trabahong yun. So sa mga churches natin ngayon, let's pray wisdom for our leaders to choose the right person for every ministry. Magkaroon sila ng discernment sa mga gift ng member nila. At mga member, wag nating ipilit sa sarili natin ang sarili natin sa isang ministry na hindi para sa atin. Pray for it. At 'di ba kung basag ang boses natin, wag sa pagkanta. Pwede naman tayong magturo, mag-usher, tagalinis ng church, 'di ba? Pray to God to equip us or equip you and know our mission. Magkaroon ng discerning spirit. Ang ministry ginagalawan po natin or ginagalawan mo, dapat nakakatulong siya sa body of Christ, kagaya ni Barnabas. Dapat nagiging blessing po siya sa kapwa natin. Nakaka-encourage din po siya at the same time. Okay, verse 23, when he came and saw the grace of God, he was glad. Barnabas recognized that this was work of God. Nung nakita niya sila, ang nakita niya yung gawa ng Panginoon sa buhay ng mga believers doon. Because gospel is rooted in grace. Sabi sa Ephesians 8:9. And he exhort them all that remain faithful to the Lord with steadfast purpose, and a great many people were added to the Lord. Bilang Christian, natural lang na magalak ka pag nabalitaan mo na or nakita mo na mayroong gawain ang Panginoon sa lugar na yon. Maliban doon, may bago pang mga mananampalatayang nakasama nila doon sa Antioch. Sabi sa Luke 15:7, just so I tell you, there will be more joy in heaven over one sinner who repent than over 99 righteous person who need no repentance. Unang ginawa ni Barnabas, of course, he exhorted them all to remain faithful. Ang unang ginawa po ni Barnabas, of course, alam naman natin si Barnabas is a son of encouragement and has a gift of exhortation. Kaya pagdating sa Antioch, nag-exhort siya agad ng word of encouragement sa mga bagong mananampalataya para magpatuloy sila sa kanilang pananampalataya ng may tapang at pagpupursigi. As a leader or leader of the church, our responsibility is to equip and encourage the member, especially the new member. Alagaan sila at i-disciples. Kahit sa mga old member na dapat magkaroon din tayo ng desire to share the gospel,
of grace and have compassionate heart for the new believer to help and disciple them. Minsan kasi makikita mo or makikita natin sa churches na may bagong dumalo. Di man pinapansin kung sino lang yung ka-close nila at ka-group nila, yun ang gustong kausap. Kaya next Sunday, di mo na makikita ulit yung bagong member na dadalo. Kasi feel out of place po siya. Sometimes they feel condemned din. Kasi walang nakikipag-usap sa kanya. Maybe mararamdaman niya na kasi ganito ako, ganun ako. Hindi po natin maiiwasan yun. Kaya pag may bagong member po, ang maramdaman nawa niya na welcome siya. Maramdaman nawa siya na mahal natin siya, tanggap natin siya. At mahal na mahal siya ni God. Diba? Yung pwede natin sabihin, I love you with the love of the Lord. At dahil sa kasipagan sa pagbabahagi ng mga leader sa Antioch, ano po ang nangyari? A great many people were added to the Lord. Verse 25 po, so Barnabas go to the Tarsus to look for Saul and kay Saulo, si Saulo, and when he had found him, he brought him to Antioch for a whole year. They met with the church and taught a great many people, and in Antioch, and the disciples were first called Christian. Palagay niyo po bakit kailangan ni Barnabas si Saulo para sa gawain sa Antioch? Sabi sa verse 24, a great number were added to the Lord. A great number of people, it means maraming-marami ang nadagdag na member, or baka nga nagkaroon pa sila ng mga pioneering church sa lugar na yon, or baka bawat barangay may Bible study na. Kaya kailangan ni Barnabas na makakasama para matutukan lahat ng new member. At bakit si Saulo ang hinanap samantalang ang hirap hanapin ni Saulo? Kasi sa panahon niya lagi siyang lumilipat-lipat ng lugar, di ba? Nasaan yung mapa? Ayan. Ganyan. Lagi siyang, imagine nasa Jerusalem siya. Tapos natagpuan siya sa Tarsus. Tingnan niyo po yung layo. Hindi ko alam kung pagkatapos niya sa Jerusalem kung saan pa yung mga pinuntahan niya bago siya nakapunta sa Tarsus. Hindi po siya ganun kadaling hanapin si Saulo kasi wala pong jeep doon. Wala rin pong in times na yan. Hindi ko sure kung may aeroplano na. Pero ang alam ko po, ang ginagamit dyan, paglakad at barko. Mga ganun, mga bangka. Yun po ang natatandaan ko sa panahon nila Jesus, no? Kaya ganoon kahirap sa mga apostle ang magbahagi ng salita ng Panginoon sa iba't ibang lugar kasi pagod, puyat at hirap talaga yung pagbabahagi ng salita ng Panginoon kasi disyerto po ito sa panahon nila sa lugar nila disyerto ito, may mga disyerto talaga na kagaya sa UAE, ganun yung itsura. Okay? Ituloy po natin. Last nating nabanggit si Saulo, nasa Jerusalem siya. Nakita nga daw ni Barnabas. Yun, nakita nga sa Tarsus. Umikot siya sa iba't ibang lugar to share the gospel. Ganon din kasipag si Saulo. At kaya siya ang hinanap niya kasi may nagkaroon na sila ng encounter sa isa't isa nung time na convert si Saulo. Si Barnabas bilang isang leader, meron po siyang pusong mahabagin. At the same time, he has a discerning spirit. Nung time na ayaw paniwalaan ng mga believers si Saulo na na-convert na siya, kasi si Saulo po, di ba kung natatandaan natin, siya yung nagpa-persecute sa mga believer, di ba? Pero nakakilala siya sa Panginoon, di ba? Yung last na natutunan natin sa chapter nung time ni Saulo. Tanging si Barnabas lang ang naniwala at tumulong sa kanya para matanggap siya ng mga believers at pagkatiwalaan siya. Kasi po ayaw nila siyang pagkatiwalaan, ayaw nila talagang maniwala dahil siguro may trauma yung mga believers that time na baka si Saulo nagkukunwari lang siya tapos hindi naman pala siya totoong na-convert, tapos huhulihin sila. Ganun po yung iniisip siguro nila. Sabi sa Gawa chapter 9 verse 26, pagdating ni Saulo sa Jerusalem, gusto niya sanang makisalamuha sa mga tagasunod ni Jesus, pero takot sila sa kanya. Hindi sila naniniwala na siya'y tagasunod na rin ni Jesus. Pero isinama siya ni Bernabe at dinala sa mga apostol. Ikinuwento ni Bernabe sa kanila kung paano nakita ni Saulo ang Panginoong Jesus sa daan at kung ano ang sinabi nito sa kanya.
At sinabi rin niya ang katapangan ni Saulo sa pangangaral tungkol kay Jesus doon sa Damascus. Kaya mula noon kasama na nila si Saulo at buong tapang niyang ipinangaral ang tungkol sa Panginoon saan man sa Jerusalem. Sa Gawa chapter 9 verse 9 to 15, yun po yung, at siguro rin po no, yung maliban doon may word na si Lord para kay Saulo through Ananias. Ito po nga sa Gawa chapter 9 verse 15, pero sinabi ng Panginoon kay Ananias, lumakad ka dahil pinili ko siyang maglingkod sa akin para ipakilala niya ako sa mga hindi Udyo at sa kanilang mga hari at mga Israelita. Nakita po natin bawat ministeryo po, bawat isa sa atin may ministeryo ibinigay ang Panginoon. Tingin po natin sa Panginoon, i-reveal niya sa atin, at makikita po natin yung gift natin kung saan po tayo nilalagay ng Panginoon, ay doon po tayo magagamit at magiging pagpapala sa mga kapwa nating Christian at malulugod ang Panginoon kasi ito yung disenyo niya sa atin sa pagdating sa ministry. Dahil pinili ko siyang maglingkod sa akin, sabi ng Panginoon, para ipakilala niya ako sa Hudyo at sa mga hari at sa mga Israelita. Isa sa mission niya is to preach to the Gentiles and non-Jews. Evangelist, missionary sila Barnabas at Saulo. Nandun yung tapang nila because of the Holy Spirit. Kasi hindi naman nilang kayang gawin yun nang dahil sa sarili lang nilang kakayahan o lakas. Nagagawa po nila yun sa tulong ng banal na espiritu. Kung natatandaan po natin, nung umakyat sa langit ang Panginoon, anong iniwan sa kanila? Yung banal na espiritu ang iniwan sa atin para magkaroon tayo ng tapang at ng wisdom para mag-share ng salita niya. Sa verse 27, nang panahon iyon may mga propeta sa Jerusalem na pumunta sa Antioch. Ang pangalan ng isa sa kanila ay si Agabus. Tumayo siya at nagpahayag sa pamamagitan ng banal na espiritu na may darating na matinding tagutom sa buong mundo. Nangyari ito sa panahon ni Claudius na emperador ng Roma. Kaya nagpasya ang mga tagasunod ni Jesus sa Antioch na ang bawat isa sa kanila ay magpadala ng tulong sa mga kapatid sa Judea ayon sa kanilang makakaya. Ipinadala nila ito sa pamamagitan ni Bernabe at Saulo para ibigay sa mga namumuno na iglesia sa Jerusalem. Si Agabus po ay isang propeta. Mababanggit ulit ito sa Acts chapter 21 in the future. At sabi sa aking source, si Prophet Agabus ay taga Jerusalem at kasama siya sa 70 disciples na nabanggit sa Book of Luke. At nandun din daw siya sa upper room with the 12 disciples noong araw ng Pentecost. Si Agabus is followers and prophet of God. At directly, he received message from the Lord like what happened here in Antioch. Ang ibig sabihin po ng prophet, ang ibig pong sabihin ng prophet, God's spokesman, speaking God's word to God's people. By the Spirit, that there will be a great famine over all the world. This took place in the days of Claudius. Anong ginawa po ng mga believers nung matanggap nila ang mensahe ng Diyos? Yung prophecy po ni Prophet Agabus. Tama po ba? Okay. Ang ginawa po nila, they take action. Agad-agad, di ba? Anong sabi? Nagpasya sila agad na mag-abot ng tulong. Sabi ni Jesus sa John chapter 13 verse 35, magmahalan kayo kung paano ko kayo minahal. Ganon din dapat ang pagmamahal ninyo sa isa't isa. Kung nagmamahalan kayo, malalaman ng lahat ng tao na mga tagasunod ko kayo. Ang totoong Christian, meron siyang compassionate heart. Giver siya. Sabi nga nila, di ka pwedeng magmahal nang di ka nagbibigay. God calling from Christians to loving, sacrificially care for each other. I love you with the love of the Lord. Yun po yung meron tayo. Bilang mga Kristiyano po, meron tayong pagmamahal sa kapwa natin Kristiyano. Pag nasasaktan sila, nararamdaman din natin yon. We want to comfort them. We want, parang nakikibahagi tayo sa kanilang kalungkutan, sa kanilang paginagpis. Yun po ang mararamdaman ng totoong kapamilya natin. At dun po nagtatapos ang ating journey. God bless po. Glory to God.